Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Gino. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Gino, Manny, kayo na nga ang lumakad. Puntahan niyo ang bahay doon sa gawing dulo ng barangay. May nagpunta ditong nakatira sa lugar eh. Ayon sa kanya, nawawala daw yung dalawa sa mga alaga niyang biek. Hindi ito ang unang beses na nangyari. Wika ni Kapitan Mando. Bakit po hindi na lang tayo magpatawag ng mga kapulisan para mag-imbestiga? Tanong ni Gino. Gino, baboy ang nawawala, hindi tao. Sa palagay mo ba papansinin ng mga pulis ang ganoong kaso? Kung tao din na may kagagawan, bakit hindi ka? Trabaho din nila yun ah. Ay naku, ang hilig mo talagang mamiloso po no? Maliit na kaso lang ito ng pagnanakaw. Maaari naman nating lutasin. Kung talagang mapapatunayan na tao ang may gawa, saka tayo magpapatawag ng pulis. Kaya sige na, bilisan nyo ng kumilos. Pag-uusap ng binata at kapitan. Nanunungkulan bilang tanod itong si Gino sa barangay. Kasama ang pinsang si Manny. Sila ang ilan sa mga kalalakihang nangangalaga ng kapayapaan sa lugar. Kilalang mga sanggano at basagulero. Kaya naman nakaisip ng paraan ng kapitan para pakinabangan ang tapang ng dalawang binata. Noong una, diskumpiyado ang tao sa mga ito dahil sa negatibong tingin nila sa binata. Ngunit sa tamang paggabay ni Kapitan Mando, nagbago ang ugali ng dalawang binata. Napansin ko lang, Gino, bakit kaya tayo ang palagi inuutusan ni Kapitan? Lalo na kapag sa ganitong mga lakad. Wika ni Manny. Sino pa bang maaasahan niya? Parang tayo lang naman yung matinong tanod sa barangay na to. Tara na nga, bilisan mo. Tanghali na may pupuntahan pa ako Pugo ni Gino. Maya-maya ay narating na mga ito ang sinasabing lugar. Kaagad nagtanong sa mga tao. Ngunit wala ding nakuhang matinong sagot. Paano natin ngayon malulutas ang kaso kung ayaw makipagtulungan ng mga taga rito? Wika ni Manny habang nag-iikot sa paligid. Wala naman tayong magagawa Hindi rin naman natin sila pwedeng pilitin. Kung ayaw nila makipagtulungan, tara na, sabihin na lang natin kay Kapitan na wala talaga tayo mapagtanungan dito. Tugo ni Gino. Akmang lalakad na sana ang mga ito nang bigla silang tawagin ng isang matandang lalaki. Sandali lang mga iho. Gusto nyo bang malaman kung sino ang nagnanakaw ng mga baboy, hindi ba? Tanong na matanda. Bakit Manong? Alam mo ba kung sino ang nagnanakaw ng mga baboy dito? Tugo ni Gino. Hindi sino, kundi ano? Ano ang ibig niyong sabihin, Manong? Aswang ang kumukuha ng mga baboy dito. Ayaw niyong maniwala. Tingnan niyong maigi ang likod ng babuyan. Siguradong may makikita kayong bakas doon. Pag-uusap ng dalawa. Napalingon si Gino kay Manny na nooy nakangiti ng nakakaloko. Teka Manny, ano bang tinatawa-tawa mo dyan? Tignan mo ang likod ng mga babuyan. Wika ng binata. Sumunod naman ang pinsan. Ngunit napailing na lamang ito habang nakangiti.
Maya-maya ay napahinto ang binata at tumingin kay Gino. Naku, tignan mo Gino. Mukhang tama nga yung sabi ng matanda. May naiwan ngang mga bakas dito. Wika ni Manny. Dali-dali namang pumunta si Gino. At pagkarating nito sa kinaroroonan ni Manny, kaagad niyang binatukan ang pinsan. Ay nako, kahit kailan ka talaga, sira ulo ka eh. Dumi ng baboy yan eh. Wika ni Gino. Bakit ka ba nagpapaniwala sa matandang yan? May sira sa utak yan eh. Alam mo Gino, nagsasayang lang tayo ng oras dito. Tugon ni Manny. Nilingon nito ang matanda at wala na ito sa kinatatayuan. Mukha ngang nauto ako na matandang yun. Tara na nga, bumalik na lang tayo sa barangay. Wika ni Gino. Hindi mo kilala yun? Si Mang Ingo. Matagal ng pag-aala-gala yan dito sa bayan. Hindi mo ba siya naaalala? Siya yung matandang nagpakalat na aswang daw si Mang Puldo. Tsaka siya din yung nagsabing mangkukulam si Aling Edad eh. Tugon ni Manny. Napakamot na lamang ng ulo si Gino dahil napagtanto nitong tama ang sinasabi ng pinsan. Oh, natatandaan ko na. Bakit hindi ko siya kaagad nakilala? Wika ni Gino. Nang makarating ang mga ito sa barangay, sinulubong sila ng kapitan at may dala itong masamang balita. Mabuti naman at nandito na kayong dalawa. Gino, puntahan mo ang tatay mo. Mukhang nakikipagbasag ulo na naman doon sa sugalan eh. Wika ni Kapitan Mando. Ano po? Si tatay talaga. Walang magawa ng tama oh. Salamat po Kapitan ha. Tugon ni Gino. Dali-daling tumakbo ang binata upang puntahan ng ama sa pasugalan. Nadatnan niya itong nakikipagsuntukan sa dalawang kalalakihan. Nilapitan niya ito upang awatin. Ngunit sa halip na tumigil, nasuntok pa ito ng isa sa mga kaaway ng ama. Walang hiya ka. Inaawat ka na. Manununtok ka pa? Wika ni Gino. Sabay palo ng yantok na baston sa binti ng lalaki. Dahilan para mapaluhod ito. Hinampas naman ng silya ng isa pang lalaki ang binata. Ngunit nagawa niya itong sanggain gamit ang isa pang baston. Biyasa sa larangang arnis si Gino. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya kinakatakutan sa lugar. Pinagpapalo nito ang dalawang kalalakihan para huminto na sa pagsalakay. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga pulis. Hinuli ang mga ito kasama ang ama. Mabuti na lamang at nakasuot ng uniforme ng tanod ang binata, kaya hindi ito nasama sa mga nahuli. Sinundan pa nito ang ama papunta sa presinto at kinausap. Ano na naman ba kasi yung nangyari tay? Bakit ka na naman napaaway? Tanong ni Gino. Hindi naman ako ang nagumpisa ng away, Gino. Ang totoo niyan umawat lang din ako sa kanila. Pero minasama ng dalawang yun ang ginawa ko. Sa halip na sila yung mag-away ako pa ang pinagtulungan nila. Tugon ni Tatay Leo. Pag ganun tay, huwag ka na lang makialam. Oo, magaling kang makipaglaban. Pero isipin mo naman matanda ka na Hindi na kagaya ng dati na malakas at mabilis kang kumilos. Ay nako anak, hindi mo lang nakita kanina kung paano ko pinagbagsak yung dalawang yon. Makulit lang talaga Ayaw pang magpaawat. Ayan tuloy. Ay nako day. Bueno, nakausap ko na si Hepe. May nakakita nga na hindi ikaw ang nagsimula ng gulo.
Inaayos lang yung mga papeles. Lalabas ka na din. Huwag na sanang maulit to, tay, ha? Pinag-aalala mo ko eh. Idagdag mo pa tong si Kapitan Mando. Akala ko naman kung anong nangyari sa'yo. Pasensya ka na, anak, ha. Hayaan mo. Hindi na mauulit at mananahimik na lang ako sa bahay. Ayos lang naman na mag-ikot ka sa barangay, tay. Pero iwasan mo na lang yung magugulong lugar, ha? Alam na mga taong reputasyon natin dito. Kaya hindi malayong may makasalubong ka dyan na halangang kaluluwa. Kagaya ng mga taong naagrabyado mo dati. Oo na, anak. Mananahimik na lang ako sa bahay. O siya, baka naabala ko pa ang trabaho mo, ha? Aantayin ko na lang na palabasin nila ako dito. Sige, tay, ha. Dumaan ka muna sa barangay. Sabay na tayo umuwi. Pag-uusap ng mag-ama. Naunang umalis si Gino dahil kailangan pa nitong magulat sa kapitan tungkol sa naging lakad nila ni Manny. Pagkarating sa barangay, nakita nitong may mga kausap na tao si Kapitan Mando. Napalingon ito sa kanya at kagad itong tinawag. Gino, mabuti at nakabalik ka na. Kamusta na ang tatay mo? Tanong ng kapitan. Maayos naman. Teka, sino po pala sila, kapitan? Tugon ng binata. Mga taga-kabilang barangay. Kagabi, sinalakay din ang isang malaking babuyan doon. Nakita nila yung salarin pero hindi namukaan. Hinabol pa nila ito at dito daw nagpunta sa atin. Wika ni Kapitan Mando. Baboyan din ang sinalakay? Sino kaya sa palagay niyo ang taong yun? Ang lakas naman ng loob niya. Sa totoo lang, yan din ang kasong hinaharap namin ngayon dito Mga pre, yung sa inyo, tinangay ba yung katawan ng baboy? Tanong ni Gino. Yun nga yung nakapagtataka sa amin. Dahil iniwan niya yung katawan ng mga baboy. Yung atay lang ang kinukuha. Mahigit 5 baboy ang pinatay ng taong yun Tugon ng isa sa mga kalalakihan. Atay lang ang kinukuha. Hindi kaya mabangis na hayop ang sumasalakay? Hindi rin ako sigurado. Dahil ang nakita ko, isang aninong naglalakad sa 2 paa. Mahaba yung mga kamay. Halos lampas sa kanyang tuhod. Sinasabi mo ba na maaaring hindi hayop ang may gawa nito, kundi isang tao? Sino namang matino ang utak na magnanakaw para lang makakain ng atay ng baboy? Ang mura lang naman yan sa merkado Sa palagay ko, hindi rin tao ang may gawa, kundi isang elementong kumakain ng laman. Ay nako, mukhang nagsasayang lang tayo ng oras dito, kapitan. Sinasabi mo naman ngayon na aswang ang pumatay sa mga baboy. Anak ng... Ako ba yung pinaglololoko ninyo? Wika ni Gino. Kumalma ka lang, Gino. Naparito lang sila para magtanong. Nagbabahagi na din ng kanilang karanasan. Mabuti nga tumulog sila sa atin Kahit papano, may alam tayo sa maaari nating makaharap. Pag-awat ng kapitan. Naniniwala ka sa kanila, kapitan? Ano ba naman yan? Sa palagay mo ba totoo ang mga aswang? Totoo sila. At sa palagay namin, aswang nga ang sumasalakay. Aswang? Ewan ko lang Pero malalaman din natin yan sa mga susunod na araw. Siya nga pala, kapitan. Wala kaming nakitang bakas o palatandaan ng mga magnanakaw doon sa pinuntahan mo, Kap. Pero nakita namin doon si Mang Ingo. Wika ni Gino. Doon pala naglalagi yung matandang yun. Kaya pala hindi ko na siya nakikitang palakad-lakad dito sa kabisera O siya, sabihin niyo kay Kapitan Nelson
Tutulong kami sa paghahanap. Tugon ng kapitan. Matapos makipag-usap ay nagpaalam na ang mga kalalakihan mula sa kabilang barangay. Kap naman, talaga bang naniniwala kayong aswang ang may gawa ng pagkawala ng mga alagang hayop dito? Tanong ni Gino. Aktual na nasaksihan ng mga taong yun ang pangyayari. Isa pa Gino Sa tagal ko sa panunungkulan bilang pinuno ng barangay na ito, marami na din akong naengkwentrong ganitong kaso. Hindi ko man nakikita ng aktual. Pero mga ebidensya na mismo ang nagsasabi. Ang matandang Singgo, alam mo bang bago siya mawala sa pag-iisip, isa yang kilalang manggagamot? Tugon ng kapitan. Manggagamot? Teka, ano namang kinalaman nun sa usapin natin ngayon? Mga aswang ang dahilan kung bakit siya nabaliw. Pinatay ng mga ito ang buong pamilya ni Tandang Ingo bilang paghihigante. Nung kabataan ko, madalas na usap-usapan ang kahusayan ni Tandang Ingo sa larangan ng panggagamot. Marami na din itong napatay na aswang pero hindi nagtagal Nakabangga niya yung isang malakas na angkan. Hindi ako sigurado sa kwentong yan dahil narinig ko lang din naman. Kung ganun, wala din palang pruweba na aswang ang pumatay sa pamilya ni Kaingo. Kapitan, mahirap paniwalaan ng ganyan. Alam mo naman na hindi tayo pwedeng magturo ng tao hanggat wala tayong patunay. Yan nga ang gusto kong gawin mo, Gino. Malaki ang tiwala ko sa inyo ni Manny. Alam kong mahirap ang pinapagawa ko, pero umaasa ako sa inyong dalawa. Kung sakaling totoo man ang kwento ng dalawang tanod ni Kapitan Nelson, nanganganib ang barangay natin. Hindi lang ang mga hayop, kundi pati mga taong nakatira dito. Tugon ni Kapitan Mando. Kinahapunan, hinanap ni Gino ang pinsan. Simula nang maghiwalay ang mga ito matapos ang trabaho, hindi na sila nagkita buong maghapon. Naabutan ni Gino si Manny. Nakikipag-usap sa mga kalalakihan sa isang tindahan. Inakala nitong nagiinom na naman ang pinsan, kaya nilapitan ito para sawayin. Ngunit habang papalapit ang binata, narinig nito ang pinag-uusapan nila. Sigurado ba kayo sa sinasabi niyo? Baka mamaya niyan. Kwentong barbero na naman yan Wika ni Manny. Napalingon ito at nang ituro ng isa sa mga kausap si Gino. Nandito ka lang pala. Hinanap na kita kung saan. Ano bang ginagawa mo dito? Tanong ni Gino. Tamang-tama ang dating mo. Ang mga lalaking to, mga sumula sa kabilang barangay. Napadaan sila dahil may hinahanap silang nilalang. Kagaya dito, nauubos na din yung mga alaga nila. May kung anong nilalang ang pumapatay sa mga hayop at ay lang din ang kinukuha. Tugon ni Manny. Totoo ang sinasabi ni Manny. Hindi lang kayo ang may ganitong problema. Mas malala nga sa amin Dahil pati mga sanggol, nadadamay na. Hindi namin mahuli-huli yung nilalang na yon. Masyado siyang mabilis kumilos At kung maabutan man namin, wala kaming panama. Dahil napakalakas nito at madulas pa ang katawan. Wika ng isa sa mga kalalakihang si Boyong. Ayoko mang aminin, Gino, pero mukhang tama nga yung baliw na si Mang Ingo. Dagdag ni Manny. Ganyan din ang kasong idinulog ng mga tanod ni Cap Nelson mula sa Dolores. At isang paraan lang para malaman natin kung talagang totoo ang usap-usapan, Manny. Samahan mo ko. Hahanapin natin sa Tandang Ingo. Wika ni Gino. Matapos makipag-usap sa mga kalalakihan, lumakad ang dalawa para hanapin si Tandang Ingo.
Ngunit inabot na sila ng dilim at hindi nila ito nahagilap. Anak nang, saan naman kaya naglalagi yung matandang yun? Kung kailan naman kailangan mo, tsaka pa wala. Kapag hindi naman, bigla-bigla na lang sumusulpot. Wika ni Manny. Saglit na naupo ang mga ito sa isang tindahan. Gawing dulo na ito ng barangay. Ang kasunod na kalsada ay papunta na sa kabilang baryo ng Dolores. Hindi kaya si Tandang Ingo yung aswang? Tanong ni Gino. Biglang naibuga ni Manny ang iniinom nang marinig ang sinabi ng pinsan. Ano bang sinasabi mo? Si Mang Ingo? Aswang? Malabong mangyari yun, Gino. Kasi kung siya man yung nag-aasik ng lagim dito, di sana noon pa. At isa pa, hindi mambibiktima ang isang aswang ng sarili nitong baryo. Tugon ni Manny. Sabagay, may punto ka. Pero sino kaya yung gumagalang aswang? Muling tanong ni Gino. Siguro, malalaman na lang natin yan sa oras na makasagupa natin. Pero sa ngayon, kailangan na nating umuwi. Madilim na at mukhang tayo na naman na magruronda. Puro lang sa alak yung iba nating mga kasamahan eh. Wika ni Manny. Umuwi ang magpinsan nang hindi nahanap si Tandang Ingo. Habang naglalakad, sunod-sunod na kahol ng aso ang narinig ng dalawa. Nagmumula ito sa babuyang pinuntahan nila kani-kanina lang. Hindi na ito pinansin pa ng magpinsan dahil alam nilang maraming alagang aso sa lugar na yon. Ngunit naalala ni Gino na hindi pa sila nagagawi doon upang hanapin si Tandang Ingo. Hindi ba doon din natin nakita si Tandang Ingo? Nandito na lang din naman tayo. Bakit hindi natin subukan? Wika ni Gino. Sige na nga, tara puntahan natin. Tugon ni Manny. Dali-daling pinuntahan ng dalawa ang babuyan. Mabuti na lamang at kilala na sila ng nagbabantay. Kaya kagad ding pinapasok. Tinanong ng mga ito ang bantay tungkol kay Tandang Ingo. At kumpirmado, naroon nga ang matanda. Ayon pa sa bantay, doon ito natutulog simula nang mangyari ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang hayop sa barangay. Pinuntahan ng dalawa ang kubong tinutulugan ni Tandang Ingo. Ngunit walang tao doon. Gawing likod na ito ng babuyan kaya halos hindi naabot ng liwanag mula sa mga nakasinding ilaw. Saan naman kaya nagsuot yung matandang yun? Wika ni Manny. Andito lang siya kanina. Wala pa ngang 5 minuto nang mahatiran ko ng pagkain. Baka gumamit lang ng palikuran. Tugon ng bantay. Antay na lang natin. Baka bumalik din kagad eh. Wika ni Gino. Maya-maya pa, muling nagkahulan ang mga aso. Sa pag-aakalang si Tandang Ingo ang kinakahulan ng mga ito. Lalapitan sana nila ang bantay. Ngunit nang malapit na sa kinaroroonan ng mga aso, may nilalang na biglang humila dito paakyat ng puno. Napatayo si Manny. Akmang tatakbo na sana palayo nang bigla silang nakarinig ng sigaw. Pumasok kayo sa kubo. Bilisan ninyo! Sigaw ng tinig. Nanatiling nakatayo ang dalawa sa labas habang nakatulala sa matanda. Ano ba? Hindi nyo narinig ang sinabi ko. Pumasok kayo sa loob ng kubo. Muling wika ni Mang Ingo. Nahimasmasa ng dalawa at pumasok sa kubo. Sumilip si Gino sa siwang ng pinto. Nakita si Tandang Ingo na nakatayo malapit sa puno kung saan hinila ng kung anong nilalang ang bantay ng babuyan. Maya-maya pa, bumagsak na sa lupa ang bangkay nito.
Wasak ang tiyan. Wala na ang mga lamang loob. Ngunit nagagawa pa din itong kumilos. Pilit inuunat ang kamay na tila nanghihingi ng tulong. Ilang sandali pa ang lumipas. Marahang buwaba sa puno ang isang maitim na nilalang. Punong-puno ng balahibo ang katawan. Mahaba ang mga kamay nito at nakakatakot ang itsura, na tila pinaghalong itsura ng baboy at aso. Nanatiling nakatayo ang matanda sa harapan ng nilalang habang hawak-hawak ang tungkod. Sa wakas, nagpakita ka na din sa akin. Ngayon, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa pag-ina ko. Wika ni Tandang Ingo. Nanlaki ang mga mata nila Gino dahil sa nakitang nilalang. Ni minsan ay hindi pinangarap ng dalawang binata ang ganitong engkwentro. Mabilis na sumugod ang nilalang kay Tandang Ingo. Napapikit na lamang ng mata ang dalawang binata dahil alam nilang matatamaan ang matanda. Ngunit isang malakas na atungal ang narinig ng dalawa. At nang idilat ang mga mata, nakitang nakabaon na ang tungkod ng matanda sa leeg ng nilalang. Dahan-dahan itong bumagsak sa lupa habang patuloy na bumubulwak ang dugo mula sa sugat nito. Hindi ikaw ang pumatay sa asawa at anak ko. Sabihin mo sa akin, nasaan ang nilalang na yon? Tanong ni Tandang Ingo. At sa huling lakas ng elemento, tinawanan lamang siya nito. Hindi mo kami malilipol, Tanda. Uli na para gawin mo pa yon. Masyado na kaming marami. Tugo ng aswang. Matapos ay nalugutan din ito ng hininga. Mabilis na nilapitan ng dalawa ang matanda. Hindi nila akalaing ganong kahusay sa pakikipaglaban si Tandang Ingo. Ano po yung nilalang na yon, Tandang Ingo? Tanong ni Gino. Hindi pa ba malinaw sa inyo ang lahat? Isa yang aswang. Sila ang pumapatay ng mga alagang hayop dito sa baryo. Ayaw nyo lang maniwala sa matandang baliw eh. Ayan, putulin mo ang ulo at dalhin mo kay kapitan. Tugo ng matanda. Matapos ay naupo na ito sa atangan ng kubo, sabay lagok ng bote ng alak na nasa sulok. Anong gagawin natin dyan sa aswang na yan, Gino? Tanong ni Manny. Siguro nga, tama ang sinabi ng matanda. Putulin mo ang ulo at dalhin natin kay kapitan. Pag-uusap ng dalawa. Bilisan nyo na kung puputulin nyo ang ulo. Kailangan ngayon na. Dahil sa oras na magbalik sa pagiging tao ang nilalang na yan, matutunaw din ang ebidensya ninyo. Utos na matanda. Kinuha ni Gino ang itak na nakasandal sa haligi ng kubo. Walang pagdadalawang isip na pinugutan ng ulo ang kalaban. Kumuha ng walang lamang sako si Manny. Isinili doon ang ulo. Hindi na ginalaw ng binata ang dalawang bangkay. Magpapatawag ba tayo ng pulis? Kailangan nila itong may dokumento. Wika ni Manny. Ang mabuti pa, Manny, ikaw ang gumawa nun. Ako na ang pupunta kay kapitan para ipakita itong ulo ng aswang. Tugo na Gino. Nang magkasundo sa mga gawain, mabilis nang kumilos ang magpinsan. Nagulat si Kapitan Mando nang makita ang ulo ng aswang na nakasilid sa sako. Makabaging langit, ito pala ang itsura ng aswang. Sino ang nakapatay nito, Gino? Tanong ng kapitan habang nanginginig sa sobrang takot. Maniwala man kayo sa hindi, si Tandang Ingo po.
Siya ang pumatay sa nilalang. Tama nga ang kwento ninyo. Mahusay nga siya sa pakikipaglaban. Tugon ni Gino. Kung ganun, patuloy pa din palang hinahanap na matandang yun ang pumatay sa pamilya niya. Oo, pero may sinabi siya kanina eh. Hindi daw yun yung aswang na pumatay sa mag-iina niya. Tapos narinig ko din yung sinabi ng aswang. Huli na ang lahat para lipunin sila. Dahil sobrang dami na ng bilang nila. Wika ni Gino. Maaring totoo ang sinasabi ng matandang yon. Bueno, antayin na muna natin ang kapulisan. Tugon ni Kapitan Mando. Maya-maya ay dumating na ang kapulisan. Kaya bumalik sa pinangyarihan ang pangkat kasama si Kapitan Mando. Nakita ng mga pulis ang dalawang bangkay. Isa sa paanan ng puno at ang isa naman ay marka na lamang ang naiwan. Ngunit mahahalata pa din na hindi ito normal na katawan ng isang tao. Anong nangyari? Paanong namatay ang dalawang ito? Tanong ng pulis. Lumapit si Kapitan Mando bitbit ang sako. Sabay pakita ng laman nito. Maniwala man kayo o hindi, ang nilalang na ito ang pumatay sa lalaking nasa paanan ng puno at ang matandang yun naman, siya ang pumatay sa nilalang na ito. Tugon ni Kapitan Mando. Nanlaki ang mga mata ng pulis, lalo pa nang mapagtantong hindi ulo ng tao ang laman ng sako. Sinasabi niyo bang ang nilalang na ito ay isang aswang? Tanong ng pulis. Yan ang pagkakaalam ko, Kabo. Base sa mga nakikita ko ngayon, walang duda, isa nga itong aswang. Wala naman ang ibang paliwanag para dito, hindi ba? Tugon ni Kapitan Mando. Napakamot na lang ng ulo ang pulis. Hindi makapaniwala sa nakikita. Iminungkahi nito na wag nang ilabas sa publiko ang nangyari dahil maaari itong magdulot ng mas malaking kaguluhan. Ang mabuti pa, wag na ninyong sabihin sa iba ang nangyari. Wala akong nakita. Wala din akong narinig. Sa makatuwid, hindi naganap ang lahat ng ito. Kapitan, gawan mo ng paraan para mailibing ang bangkay. Siguruhing walang may iwang bakas. Wika ng pulis. Sinunod naman ni Kapitan Mando ang utos nito. Pinalabas na lamang na isang mabangis na hayop ang pumatay sa bantay. Kinabukasan, muling kinausap ni Gino at Manny si Tandang Ingo. Manong, narinig ko na po ang kwento ng buhay ninyo. At alam kong hanggang ngayon, tinutugis niyo pa din po yung mga aswang na pumatay sa asawa at anak mo. Gusto naming tumulong dahil kung hindi kami gagawa ng paraan, lalo lang malalagay sa panganib ang baryo natin. Wika ni Gino. Mabuti naman kung ganon. Kakailanganin ko din ng mga matatapang at buo ang loob na humarap sa mga aswang. Huwag kayong mag-aalala dahil tuturuan ko kayo ng mga pamamaraan kung paanong patayin ang mga aswang at hindi kayo tatabla ng mga tigalpong taglay nila. Tugon ni Tandang Ingo. Nang araw ding yun, ibinaliwanag ng matanda ang dapat nilang gawin, kung ano ang sandatang gagamitin at kung paano nilang maiisahan ang aswang. Hindi ako makapaniwalang hahantong tayo sa ganito, Gino. Noon, nakikipag-away lang tayo sa kapwa nating kabataan. Ngayon, usang gala. Aswang na ang kalaban natin. Wika ni Manny. Ganon din naman ako, Manny. Siguro nga, may mga bagay tayong hindi nauunawaan sa mundo. At ito ang isa sa mga yon. Tugon ni Gino. Aaminin ko, parang naduwag ako bigla. Pero wala na eh.
nandito na lang din tayo. Ano, handa ka na bang makipagbugbugan sa mga aswang? Para lang din naman siguro nakikipag-away ka sa normal na tao, pinsan. Basta dating gawi ah. Bantayan mo ang likod ko. Ako namang bahala sa'yo. Pag-uusap ng magpinsan. Kasalukuyang nakupo ang dalawa sa atangan ng kubo ni Tandang Ingo. Maya-maya ay lumabas na ang matanda. Iniabot sa kanila ang dalawang maliit na botelya. Ang laman ng mga botelyang yan, isang uri ng lanang kukulo lang kapag malapit na ang mga aswang. Magsisilbi din itong sabulag para sa inyo. Nang sa gayon, hindi malaman ng mga aswang ang kinaroroonan ninyo. Wika ni Tandang Ingo. Ano naman po ang plano ninyo, Manong? Paano natin sila uhulihin? Tanong ni Gino. Isang beses sa isang buwan, sabay-sabay na lumalabas ang mga aswang. Ito ay sa unang pagdilim ng buwan. Sa mga sandaling yon, hindi nila kayang pigilan ang pagkasabik sa laman ng tao. Pagpapaliwanag na matanda. Dagdag pa nito na sa tuwing madilim ang buwan, hindi kontrolado ng mga aswang ang kanilang mga sarili. Para lamang silang gutom na hayop na ang tanging gustong gawin ay pumatay at kumain. Hindi ba sinabi ng aswang na napatay ninyo, marami na sila? Paano kung totoo yun? Paano kung pagtulungan nila tayo? Tanong ni Gino. Hindi lumalakad ang mga aswang ng sabay-sabay sa ganitong okasyon. Wala silang pakialam sa mga kasama. At sa oras na magkasabay-sabay sila sa iisang lugar, paglalabanan nila ito hanggang sa maiwan ng pinakamalakas. Sa gagawin nating plano, iipunin natin sila sa iisang lugar sa pamamagitan ng pain nating inihanda. Hahayaan natin silang maglaban-laban hanggang sa iisa na lamang ang matira. Saka tayo lulusob. Pagpapaliwanag ni Tandang Ingo. 2 araw mula ngayon. Yun ang unang pagdilim ng buwan. Kailangan malaman ni Kapitan ang plano natin. Nang sa ganun, makapagpadala siya ng karagdagang tulong. Wika ni Manny. Hindi, Manny. Hindi natin kakailanganin ng maraming tao. Sa labang ito, utak ang dapat pagganahin. Gamitin mo ang sandatang wala sa kalaban mo. Tugon ni Tandang Ingo. Matapos ang pagpupulong ng tatlo, nagpaalam na ang dalawang binata dahil kailangan nilang magronda ng gabing yun. Aktibo na din ang ilan sa mga kasamahan dahil sa pangyayari. Maganda din pala ang idinudulot ng paglantad ng mga aswang, no? Tingnan mo yung mga kasama natin. Ang sisipag ng magronda, oh. Wika ni Gino. Natawa naman si Manny sa sinabi nito. Oo nga, pinsan eh. Dati, 2 lang tayo ang nag-iikot tuwing gabi. Pero ngayon, halos magkabanggaan na lahat ng mga tanod. Tugon ni Manny. Mabuti na ang ganito. Kahit papano, nararamdaman ng mga taong ligtas sila. Tara, doon tayo sa kabilang bahagi. Ang dami na nila dito eh. Muling wika ni Gino. Wala namang nangyaring kakaiba ng gabing yun. Maging na mga sumunod na araw. Hanggang sa sumapit ang itinakdang hapon. Yun ang pinakaaantay ng dalawang binata. Kinahapunan ng araw na yon, nagpunta ang dalawa sa kubo ni Tandang Ingo. Nakatay na ang mga biek. Inihiwalay na ang mga atay at iba pang lamang loob. Ibinungkos ito na matanda at sinabit sa iisang puno. Gino, ikaw ang magbabantay sa punong ito. At ikaw naman, Manny,
Isabit mo sa gawing yon ang dalawang katawan ng biik. Matapos yan, tulungan mo kong isaboy ang dugo sa paligid ng lugar na ito. Nang sa ganon, maamoy ng mga aswang. Makikita ninyo kung paano silang dumapo na parang mga langaw. Wika ni Tandang Ingo. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, saglit na nagpahinga ang tatlo. Hinahasa ng matanda ang itak habang nagbibigay ng huling panuto sa dalawang binata. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, dumating si Mang Leo at may nakasukbit na itak sa bewang. May hawak ding sibat na gawa sa tanso. "Tay, anong ginagawa niyo dito?" tanong ni Gino. Hindi ba nasabi sa inyo ni Maestro Ingo? Nakasama ako sa labang ito. Tugon ni Tatay Leo. "Hindi po eh. Pero teka, Maestro Ingo?" Oo, Gino. Si Tandang Ingo ang naging maestro ko noon. Pero inihinto ko ang pagsasanay dahil naramdaman kong hindi para sa akin ang panggagamot. Tumigil ka nga sa mga dahilan mo, Leo. Tumigil ka sa pagsasanay dahil kailangan mong buhayin ang mag-iina mo. Nauunawaan ko naman ang naging pasya mo. Pero sana, nagpaalam ka man lang ng maayos. Pasensya ka na, Maestro. Natakot lang din ako sa pwede mong sabihin sa akin eh. Ayos lang. Ang mahalaga, naging masaya ka sa buhay na pinili mo. O ano, handa ka na bang makipagsagupaan ulit? Matagal na panahon na akong namahinga. Pero hindi pa naman pumupuro lang kalamang itinuro niyo sa akin, Maestro. Pag-uusap ng dalawang nakakatanda. Nakatitig lamang si Gino sa ama habang pinapakinggan ang sinasabi nito. Alam ng binatang magaling makipaglaban si Tatay Leo, pero hindi nito inakalang naging mag-aaral ni Tandang Ingo ang ama. Sinimulan na ng dalawang binata ang paglalagay ng mga pain. Nagawa na ding isaboy ni Tatay Leo at Tandang Ingo ang dugo sa paligid. Nasa ayos na ang lahat. Sa ngayon, aantayin na lang natin ang pagdating ng mga lintik na aswang na yan. Wika ng matanda. Kanya-kanyang pwesto ang mga ito sa tinalagang lugar. Umakyat sa puno si Gino. Samantalang si Manny naman ay nagtago sa likod ng malaking bato. Si Mang Leo at Tandang Ingo naman nasa loob ng kubo. Halos makaidlip na sa pag-aantay si Gino. Ngunit walang dumarating na mga aswang. Bababa na sana ito ng puno upang magbawas. Nang biglang naramdamang kumulo ang lanang nakasilid sa bulsa. Tinignan nito si Manny. Nakitang sumisenyas ang pinsan. Nakaturo ito sa gawing likod ng kubo. Nilingon ng binata ang direksyong itinuturo ng pinsan. Nakita ang dalawang nilalang na papalapit. Napangiti ang binata dahil kinagat na mga ito ang kanilang pain. Magiging masaya to. Rumble na mga aswang. Wika ng binata. Maya-maya pa, isa-isa nang naglabasan ang mga nilalang mula sa iba't ibang direksyon. Hindi makapaniwala si Gino sa dami ng bilang ng mga aswang na nagsisipagdatingan. Maya-maya pa, nagtipon na ang mga ito sa sinaboy na dugo. Inaamoy-amoy ang paligid. Hanggang sa mapansin nila ang nakasabit na karning baboy sa direksyon ni Manny. Sinenyosan ni Gino ang pinsan na umalis na sa lugar. Dahil nag-uunahan na ang mga nilalang sa pagkuha ng pain. Dali-daling tumakbo palayo si Manny. Hindi na ito napansin ng mga aswang dahil abala sila sa pagkain. Nag-aaway-away na parang mga aso.
Laking gulat ni Gino dahil kinakain ng kapwa nila aswang ang mga namamatay na kasamahan. Nang maubos na ang pain, muling naganap ang mga ito sa paligid. Hanggang sa matunto naman nila ang atay ng baboy. Nasa puno kung nasa naroon ang binata. Kanya-kanyang takbo ang mga ito. Hinablot ang nakasabit na atay. Lingid sa kaalaman ng mga nilalang na may malalaking kawil na nakabaon sa mga ito. Dahil sa dami ng mga aswang, nag-aagawan ang mga ito sa nakasabit na pain. Patuloy sa pag-aaway ang mga nilalang. Marami na sa kanila ang nalagas. Hanggang sa tila 4 na lamang ang natitira. Pinapaikutan ng mga ito ang nakasabit na atay habang binabantayan ng kilos ng mga kasamahan. Biglang sinunggaba ng isang aswang ang pain. Dinamba naman ito ng isa pa. Nagpatayan ang 4 na natitira hanggang sa isa na lamang ang naiwan. Sarap na sarap ang nilalang sa pagkain. Hindi na nito napansin ang mga nakabaong kawil. Isa-isa na pala niyang nalulunok ang mga ito. At nang malapit nang maubos, biglang lumabas si Tatay Leo at hinila ang pising nakasabit sa mga kawil. Huli ka ngayon. Akala mo siguro makakaligtas ka pa, ha? Wika ni Tatay Leo. Nagpumiglas ang aswang, ngunit hindi nito magawang makalis sa kinaroroonan dahil sa kawil na bumaon na sa lalamunan. Huwag mo nang subukan. Hindi ka na makakaalis dyan. Yan ang bunga ng katakawan mo. Lunukin mo ba naman yung isa? 2, 3, 4 na kawil. Tignan natin kung anong gagawin mo. Wika ni Tandang Ingo. Habang hinihila ang mga pising nakakonekta sa kawil na nasa loob na ng sikmura ng aswang. Buwaba na sa puno si Gino. Nilapitan ang 2 matanda at ganon din si Manny. Lumabas na ito sa pinagtataguan. Ano nang plano niyong gawin sa isang yan? Tanong ni Gino. Hindi na siya makakaalis dyan. Antayin nating mag-umaga para makabalik na saan yung taong aswang na yan. Saka natin tatanungin kung ano ang talagang pakay nila sa lugar na ito. Tugon ni Tandang Ingo. Halata ang gigil sa boses nito. Ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili dahil may mas mahalaga pa silang dapat gawin. At ito ay ang malaman ang totoong pakay ng mga aswang. Sinigurado ni Mang Leo ang mga pisi. Naglagay din ng pinaghalong abo, asin at apog ang matanda sa paligid ng aswang para hindi na ito makaalis sa kinaroroonan. Ilang sandali pa, tuluyan ng sumilip ang araw. Unti-unting bumabalik sa anyong tao ang nilalang. Nanlaki ang mga mata nila Tandang Ingo nang makita kung sino ang aswang. Isang babaeng walang saplot ang tumambad sa kanilang harapan. Nilapitan ito ni Gino upang abutan ng damit. Hindi na makapagsalita ang babaeng yon dahil sa dami ng kawil na nakatusok sa bunganga nito at ang ilan pa nasa loob na ng kanyang sikmura. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring ito. Nakakaramdam ako ng awa sa iyo. Pero kailangan mong harapin ang parusa sa mga ginawa niyo. Wika ni Tandang Ingo. Pakiusap. Tapusin niyo na lang ang buhay ko. Hirap na ako. Parang awa niyo na. Gusto ko na lang mamahinga. Pagmamakaawa ng aswang. Walang masabi si Tandang Ingo na mga sandaling yon. Dahil na din sa nararamdamang awa. Ibibigay namin sa iyo ang gusto mong pahinga.
Pero sa isang kondisyon. Sabihin mo sa amin ang kinaroroonan ng taong nagbigay sa iyo ng sumpang yan. Tanong ni Gino. Parangalan para sa akin ang mapatay niyo ang taong naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon. Ituturo ko sa inyo ang kanilang kinaroroonan. Tugon ng aswang. Itinuro ng aswang ang kinaroroonan ng mga kasamahan. Matapos ay muli nitong hiniling kay Gino na patayin na siya. Hindi ko kayang tignan ng isang taong naghihirap. Kaya mamahinga ka na. At nawa ay tanggapin ng Diyos ang iyong kaluluwa. Wika ni Gino. Matapos yun ay marahan itong sinaksak sa dibdib ang babae. Gamit ang sibat ni Tatay Leo. Mahaba pa ang oras. Magpahinga muna kayo. Dahil kakailanganin nyo ang lakas sa oras na salakayan natin ang lungga ng mga aswang. Wika ni Tandang Ingo. Hindi ko akalaing sa baryo ni Kapitan Nelson naglalagi ang mga aswang. Sa palagay ko, wala ding kaalam-alam ang mga tao doon. Wika ni Tatay Leo. Duda ko dyan, Leo. Imposibleng hindi alam ng punong barangay ang nangyayari sa kanyang nasasakupan. Ang kutob ko pa nga, pinoprotektahan niya ang mga ito. Tugon ni Tandang Ingo. Napagtanto ni Gino ang sinabi ng matanda. Nang maalala nito ang pagpunta ng dalawa sa mga tanod ni Kapitan Nelson. Tama ka, Tandang Ingo. Naalala ko ang pagpunta ng dalawang tanod ni Kap Nelson. Parang pinapalabas nila na sa barangay natin nagtatago ang mga aswang. Wika ni Gino. Kagaya ng sinabi ko, mahaba pa ang oras bago magabi. Kaya ipahinga niyo muna ang katawan at isipan ninyo. Kusang darating ang mga kasagutan sa oras na nasa mismong sitwasyon na tayo. Tugon ni Tandang Ingo. Naupo sa sulok ng kubo si Gino. Ipinikit ang mga mata. Pabalik-balik sa isipan nito ang sinabi ng babaeng aswang. Hindi akalain ng binatang may mga nadadamay ng inosenteng tao sa ginagawa ng mga ito. Maging ang pagmamakaawa ng babaeng yon. Patuloy niyang naririnig sa tenga. Ito ang nagpapaulit-ulit sa isipan ni Gino hanggang sa tuluyang makaidlip. Nagising ito mga bandang hapon. Saktong naghahanda na ng hapunan si Tatay Leo kasama si Tandang Ingo. Gising na din na mga sandaling yon si Manny na naghahasa naman ng kanyang itak. O Gino, gising ka na pala. Kumain na muna tayo ah. Siguradong mahabang gabi ito. Wika ni Manny. Wala akong ganang kumain, Manny. Sa kabila ng nangyari, parang hindi ko na maaatim na kumain eh. Tugon ni Gino. Normal lang ang pakiramdam na yan, pinsan. Isipin mo na lang na nakatulong ka. Oo, pinatay mo nga yung babaeng yun. Pero kung tutusin, yun naman talaga ang dapat gawin eh. Wala na siyang pag-asang mabuhay, Gino. Ibinigay mo lang sa kanya yung nararapat na pahinga. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay tinawag ni Tandang Ingo ang mga ito. Pagkalabas nila ng tahanan, nakita ni Gino ang malaking inahing baboy na nakahandusay sa lupa. Ano pong balak niyong gawin sa isang yan, Manong? Tanong ng binata. Kagaya ng ginawa natin sa mga kalahi nila. Papainan natin ng masarap na pagkain ng natitira mga aswang. Hindi natin pwedeng pasukin ng basta-basta ang lungga ng mga yon. Kailangan ng iba yung pag-iingat dahil hindi natin alam kung gaano pa sila karami. Isa pa lipas na ang pagdilim ng buwan
Kaya siguradong nasa wisyo na ang mga aswang. Pagpapaliwanag ni Tandang Ingo. Mukhang mapapalaban talaga tayo ng husto. Wika ni Gino habang nakatitig sa malayo. Oo, iho. Mapapalaban tayo. Pero kagaya ng nauna, utak ang gagamitin natin, Gino. Magtiwala ka sa akin. Alam ko ang mga dapat gawin. Tugon ng matanda. Pinagpuputol nito ang katawan ng inahing baboy. At kagaya sa nauna, ibinukod nito ang atay. Nakahanda na kami, maestro. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Tatay Leo. Ano pa nga ba? Susugod na tayo. Tugon ni Tandang Ingo. Matapos ibigay ang hudyat, kanya-kanyang tayo na sina Gino at Manny. Kagaya na napag-usapan na. Alam ko, bantayan mo ang likod ko. Akong bahala sa'yo. Pag-uusap ng dalawang binata. Habang papalapit sila sa lungga ng mga aswang, unti-unting nararamdaman ni Tandang Ingo ang pagkulo ng lana. Nakarinig na din sila ng mga kaluskos sa paligid. Pasan-pasan ng mga ito ang hiniwang karne ng baboy. Kasama ang pinakamahalagang parte nito para sa mga aswang, ang atay. Nang marating nila ang Barangay Dolores, hinarang sila ni Kapitan Nelson. Hindi ba mga tanod kayo ni Kapitan Mando? Anong ginagawa niyo sa barangay ko? Tanong ng kapitan. May narinig kaming balita na dito daw naglulungga yung mga aswang. Gusto lang sana naming malaman kung totoo . Tugon ni Gino. Tumawa ng malakas ang kapitan. Sumenyas ito at naglabasan ang mga tanod. Pinaparatangan mo ba ako, bata? Sa tingin mo ba kinakanlong namin ang mga aswang sa barangay na ito? Hindi ako nagsabi niyang, kapitan. Sa bibig mo mismo nang galing ang mga katagang yan. Walang hiya ka. Anong tingin mo sa sarili mo? Ang lakas ng loob mong bastusin ako sa sarili kong teritoryo. Baka naman gusto niyong hindi na makalabas pa ng buhay dito. Alam mo, Kap, hindi naman sinasabi yan . Saka bakit parang galit na galit ka? Totoo ba ang sinasabi ko? Ikaw nga ba ang nagkakanlong sa mga aswang dito? Pag-uusap ng dalawa. Inawat na ito ni Tandang Ingo dahil alam niyang wala din silang mapapala sa matandang yun. Tama na yan, Gino. Wala ka ding makukuha sa kanya. Dahil kahit anong piga ang gawin mo, hindi aamin ng isang yan. Hayaan mo na lang na ang ebidensya ang magsalita. Wika ni Tandang Ingo, sabay hagis ng kapirasong laman ng baboy. Laking gulat ng lahat dahil bigla ang naglabasan sa kabahayan ang mga aswang. Hindi ka lang pala nagkakanlong, no? Kundi ang mismo mga kababaryo mo, mga aswang. Wika ni Gino. Napagtanto ng mga itong pumasok sila sa isang baryo na ang naninirahan ay mga aswang. Naloko na. Ano nang gagawin natin? Paano natin matatalo ang mga to? Tanong ni Manny. Magtiwala ka lang kay Tandang Ingo. May pinaplano ang matandang yan. Pag-uusap ng dalawang binata. Naglakad si Tandang Ingo papunta sa mga aswang. Bit-bit ang sakong naglalaman ng atay ng baboy. At nang buksan niya ito, nagsipag-angil ang mga aswang sa paligid na tila takam na takam.
Gusto nyo ba ito? O sige, kunin ninyo. Wika ni Tandang Ingo. Marahang lumapit ang mga aswang. Maingat ang mga ito sa kanilang kilos. Habang ang matanda ay nakatayo lamang at hinihintay na sumugod ang mga aswang. O ano ba? Nakakainip na ha. Kumilos naman kayo. Kung hindi, susunugin ko to. Sayang naman ang napakasarap na sariwang atay na ito. Wika ni Tandang Ingo. Biglang nagtakbuhan ang mga aswang. At nang malapit na ang mga ito, inihagis ng matanda ang atay paitaas. Nagsipagtalunan ang mga aswang upang saluhin yon. Nang makuha ng isa sa mga aswang ang atay, nakipag-agawan pa din ang iba pang mga aswang. Lingid sa kalaman ng mga ito na may inilagay na lason ang matanda at matapos kainin ang atay, muling nagsipagtago ang mga aswang. Alam mo Nelson, nakakatuwang tignan yung mga aswang habang masayang kumakain ano? Pero tignan natin kung masisihang ka sa mga susunod na mangyayari. Wika ni Tandang Ingo. Isa-isang nagsipaghiyawan ang mga aswang. Ang ilan sa kanila ay nagtatakbuhan papunta sa kalsada. Laking gulat ni Kapitan Nelson nang nagsipagsabog ang mga katawan ng mga ito. Anong ginawa mo sa mga kababayo ko? Walang hiya kang matanda ka. Wala naman akong ginawa sa kanila. Nilagyan ko lang ng pinulbos na buto ng usang atay. Nagkakaroon ng kakaibang reaksyon ng pulbos kapag nahalo sa katas ng atay at nakapasok ito sa sikmura ng anumang nilalang. Nagiging isa itong buhay na bomba. Tugon ni Tandang Ingo. Isa-isang sumambulat ang katawan ng mga aswang hanggang sa tuluyan na silang naubos. Tatakas pa sana si Kapitan Nelson kaso nga lang, biglang humarang sa daan si Tatay Leo. At saan ka naman sa tingin mo pupunta, tanda? Wika ni Tatay Leo. Isang malakas na suntok ang binigay nito. Dahilan para mawala ng malay ang kapitan. Dinampot ni Tandang Ingo ang itak na nagkalat sa daan. At pulang pagdadalawang isip na tinagpas ang ulo nito. Sadyang napakasarap makamta ng paghihigante ano? Wika ni Tandang Ingo. Ayon dito, si Kapitan Nelson ang dahilan kung bakit namatay ang mag-ina. Ito ang matagal na niyang hinahanap. Ngayong nakamtan mo na ang hustisya, ano pang binabalak mo, maestro? Tanong ni Tatay Leo. Kagaya ng dati, mananahimik at magpapakalat-kalat sa daan. Bakit mo na itanong? Kung magpapagala-gala ka sa lansangan, bakit hindi ka nalang manirahan sa amin? Doon makakakain ka ng maayos at may bubong ka masisilungan. Mukhang magandang ideya yan ah. O sige, papayag na ako. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ang kaganapang yon, tuluyang nalantad sa lahat ang sikreto ng Barrio Dolores at ng kapitan nitong si Nelson. Maliban sa mga aswang na namatay, marami pa ang nakatakas. Ito ang naging misyon ni Gino at Manny. Tinutugis nila ang mga natitirang aswang. Sa ilalim ng pagtuturo ni Tandang Ingo, naging mahusay na antingero ang dalawa. Hindi inakala ng dalawang binata na lubusang magbabago ang kanilang kapalaran dahil lamang sa mga aswang, at lalong hindi nila akalain na ang Karatig Baryo ay pugad na mga aswang na kumakain ng atay ng baboy. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento.
Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.